Magandang po sa lahat. Gabi. Kung may Bible po tayo, pakilupas po sa Robert, kawin pa sa Tagalog. Chapter 3 po, verse 1 to 8 ang aking text sa gabi ito. Umaga ba? Brother, umaga. Umaga. Ayaw ng gabi, kasi puro umaga. Para lagi tayo welcome. Hindi tayo good night na, hindi good bye. Okay. Opo. Nabasahin ko ang sinasabi sa Robert sa Kaligan, Tagalog. Anak ko, ang karal ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo ay itanim. Ibang araw mo ay tumagal. Bumaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Lahat pananalig at katapatay, huwag mong tatalikdan. Bitas sa iyong ilig at tanim sa isipan. Sa talata po mo, sa gayon, sa iyo ay nalulugod itong Diyos. Magiging mabuti ka sa paningin ng sansinuko. Talata kayo. Kaya ka magtiwala. Buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mo mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Sa Galatas 7 po, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos. Lumayo ka sa kalikuan. Sa Talata 8 po, last. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ng tiisin. Gagaling ang iyong sugat. Wala. Palain pa ang salita ng Diyos. Dito po sa aking pinag-aralan na ito na gusto kong i-share sa inyo. Ito po kasi, ang pinawagan ko rito ay ang pagtitiwala. Magtiwala ka, kapatid. Question mark. Ibig sabihin, kayo tatanong ko, kanino kayo nagtitiwala? Sa sarili, di ba? Sa katabi, di ba? O sa ibang tao. Dito po, kaya may question mark. Alam niyo kung bakit. Kasi, ang tanong, kanino kayo nagtitiwala? Kailangan sa Panginoon lang po. Hindi po tayo pwede magtiwala sa sarili natin kung walang Panginoon. Hindi po natin magagawa ang lahat kung sarili lang natin ang sinusunod natin. Kailangan po meron tayong paspas ng Panginoon. Kung ano mga hakbangin at kung ano ang dapat natin gawin. Panginoon na po makakasagot at makakagawa ng move para sa ating buhay. Yet, napakaganda po ng verse na ito sa aking nabasa dahil kaya talagang gusto kong i-share na parang pati sa akin hamon din sa akin po. Hindi lang sa lahat ito, sa akin. At dito po sa sinabi sa verse 1, ang aral ko, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo ay itanim. Maliwanag po. Tayo pong mga anak ng Diyos. Kailangan po, lahat ng aral ng Panginoon lagyan natin sa puso natin. Para po, hindi tayo maligaw. Hindi tayo mapahamak. Kasi, minsan, sobrang talino natin yung talino natin.
Yan ang ginagamit natin. Minsan nalilimutan natin Panginoon eh. Pagmumove tayo ng ayon sa ating sarili, hindi sa pangalan ng Panginoon. Kasi pinapalo na tayo eh. Tuloy pa rin tayo eh. Kasi hindi natin alam kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Kasi at tiwala natin na sarili, focus. Ay, matalino ko. Kaya kong gawin lahat. Ito, kaya kong bilhin lahat ito. Mayaman ako. Kaya ko. Pero hindi ko. Ang Panginoon, kahit anong yaman mo, hindi niya kaloob. Hindi niya bibigay ng mga nasa iyo. Amen. Lahat ng mga nasa mundo, kung sa kapangyarihan kayo, iwala sa Kanya. Lahat. Hindi makakakamtan at mag-uwi. Tapos sa talata po, number 2, upang araw ay tumagal, humaba ang iyong buhay, maging masagana sa lahat ng kailangan. Kasama na po sinabi ko kanina na lahat ng ating pangangailangan, kung hindi ka tapat sa Panginoon, hindi mo ma-dudol yung gusto mo sa buhay mo. Tapos sa talata 3 po, pananalig, tatapatay, huwag mong talikdan. Mintas sa iyong liig at tanim sa ating isipan. Ito po, yung sinasabing katapatan na kailangan manatili tayong tapat sa Panginoon. Na kahit anong oras, anong ginagawa natin, kailangan Panginoon pa rin ang nasa isip natin. Huwag po tayo nagpatumpik-tumpik na ating gawain, kailangan lahat binibigyan natin sa Panginoon. Dahil siya'y tapat. Kaya yung katapatan, dapat lagi nasa Panginoon. Hindi po natin pwede walang bahala ang katapatan na ito. Dahil tunay na ang katapatan lang ang makapag-tuwid sa atin. Kung tapat tayo sa Panginoon, patuloy niyang bibigay kung ano yung nais ng puso natin. At ang Panginoon din ang nakakaalam niyan kung ano ang desire ng puso mo. Basta magtapat po tayo, lahat po ng mga pangangailangan, yung mga desire ng puso natin, pag naging tapat tayo, bibigay niya. Kahit ano man yan, gusto niyong financial, kagalingan. Kasi tatlo lang pong makikita ko rin sa word na to. Ang financial, tapos yung healing at protection. Yan lang po nakita sa kanto. Kaya, dito sa kanto, talata 4, sa gayon sa inyo ay malulugod itong Diyos, maging mabuti ka sa paningin ng sansimundo. Sa akin po, kumbaga pag-interpret ko sa itong talata na sa kanya mo
hindi niya maligtas sa Panginoon. Dito po sa verse 4, sabi rito na, magiging malugod daw ang Diyos, malulugod ang Diyos sa atin, kung magiging mabuti ka sa paningin ng sansinuko. Kumbaga, tayo magiging huwaran, magiging ang tawag na sa tayo magiging basihan, parang ang tawag na kahit tulad, parang kahit tulad, tayo magiging kahit tulad. Magagagawa tayo naman doon mabuti upang maging halintulad tayo, maging kahalintulad tayo ng tao. Tayo maging pattern nila upang gumawa rin sila ng mabuti. Kung malulugod ng Panginoon, lalo na kung tayo gagawa ng mabuti, mga kapatiran natin na nangangailangan, kailangan natin na ang bawat isa damayan para ang Panginoon ay sadyang malugod sa atin. Siya ang sanggunian siya ang sanggunian sa lahat ng mga balak, kaya ang tutumpak sa lahat ng mga inyakan. Dito po yung plano natin sa verse 6. Kung tayo na sa Panginoon, kailangan ang plano natin sinasabi natin sa Kanya. Kasi kung ang plano natin ay ang sarili, dapat ayaw ng Panginoon, hindi malutupad. Ayun, sangguni mo sa Panginoon, ang plano mo para ang plano mo yun, para dapat kang bigyan ng Panginoon sa nais mo, sabi niya, nabalak mo sa buhay mo, bibigay mo. Hindi siya mag-aatubili na magbigay sa inyo kung hindi ka mabuti. Kasi alam niyo ng Panginoon, hindi naman tayo kailangan ipahamang. Talaga, ang Panginoon, sa sobrang kaputihan sa atin, gusto niya lagi tayo safe. Kaya sabi niyo, protection, kailangan may protection tayo. Ayaw na lang papahamak tayo. Kaya tayo papahamak minsan, sarili namin yung karunungan. Hindi tayo sumasangguni. Basta kung naisip natin, pupunta ako sa Panginoon. Minsan may gawain ang Panginoon. Pupunta ako sa Panginoon. Pinalayo lang ng Panginoon. Kaya kailangan, Lord, kailangan pumunta sa gano'n. Pwede ba? Naanyayahan sa gano'n. Pwede ba pumunta doon? Lord, may bibili na mo. Pwede mo bang bilhin mo? Malulugod ka ba kung binili ko yun? Kaya, ang Panginoon, hindi po madamot. Talaga, tutuloy ka talaga niya. Kung para sa'yo, bibigay ng Panginoon. Kaya sabi, tutumpak ka. Tutumpak ka ng Panginoon. Hindi niya pababayaan. Mabaling wala. Pinaghirapan ko. Kung naayon sa buhay mo, hindi niya pababayaan. Mawala yan. So, sa Panginoon ang galing. Pero kung sa sarili lang natin ang galing, kaya tayo pang nagsisip natin, ano mangyayari? Kapahamaan tayo. Hindi po tayo magtatagumpay kung walang pagtutupang ng Panginoon. Sa kabutihan po ng Panginoon talaga,
kahit anong mangyari. Kahit na gusto natin minsan, pinapalo tayo ng suwet tayo. Kasi may ginagawa siyang paraan para magtuloy yung balang. Hindi siya magbibigay ng ganong mood kung ikasasama. Tapos, ito pa sa verse 7, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo ka sa kalibutan. Dito po yung ito po, nayahalin talaga sa mga hindi pa Kristiyano. Isang Kristiyano, alam na ito eh. Kumbaga, alam mo na yung tama nito. Nasabi niya, huwag mong ipangahas ang nalalaman mo. Matakot ka at lumayo sa kalibutan. Sariling ka lang ito. Kumbaga yun, kalimuhan mo. Ayaw ng Panginoon. Ang mag-isisyo pa sa sariling kalimuhan. Kailangan, katalimuhan mo, nagamit mo ang Panginoon. Kahit matalino ka, hihingi ka pa ng katalino. Kasi ang Panginoon, siya ang nagbibigay ng katuliran. Hindi tayo mapahamak. So, sa Panginoon tayo hindi. Ang katuwiran po, ang gagaling sa Panginoon, hindi sa atin. Kasi tayo tao lang. Hindi po tayo nagdidesisyon na kumbaga tama agad. Meron tayo trial, error na desisyon. Meron tayo nun. Kunyari, Brother Jimmy, papasok. Pasok kaya ako sila. Naguhan niya. Pumasok siya, pero ayaw ng Diyos. Nagagawin ng Panginoon. Pag humog ang Panginoon. Ngayon, kung hindi ka na sa Panginoon, wala sa Panginoon. Hindi mo malalaman kung bakit nangyayari yun. Pumasok ka roon, ayaw ng Panginoon, hindi ka nag-boom. Kasi lahat ng ginagawa natin, may plano ng Panginoon. Lahat ng masakat sa buhay, plano ng Panginoon. Hindi sa atin, hindi sa atin lang. Sa atin, pero may tulong ang Panginoon. Ang tulong niya, magiging maayos ang lahat. Kumbaga, maliliwanagan ang ating isip sa puso natin. Maluwag. Wala tayo pag-aalinaan. Pag nag-aalinaan tayo, sige, hindi gawa ng Panginoon. Pagawa ng Panginoon. Seryoso ka, gagawin mo. Go. Dahil sa Panginoon, go. Pero kung dahil sa isang libutan, tumubo para sa libutan, sarili. Ang Panginoon, tinitingnan din ang puso natin. Yung karamang dapat niya ibigay, yung inihiling. Sa verse 8 po, sa last po. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Dito po, sa verse 2. Nandito lang po yung alabas yung iwala. Kumbaga, magiging matatag ka. Pamagitan ng Panginoon, lalakas mo. Kasi tiwala mo nasa kanya. Yung kahinaan mo, wala silang yan.
natin tayo. Minsan takot tayo sa paghayo pa lang. Minsan, nag-aakabili tayo. So yan sa akin pa paano. Para sa akin din naman yun. Kapag hayo, talagang kung ikaw ay hahayo, kailangan pa rin gawain para sa Panginoon. Yung una naman po sa akin, dito po sa text, sa financial po, kailangan po natin dito financial number 1. Ang financial po, huwag po natin katakot. Alam niyo po, ang Panginoon, hindi po madamot. Basta, ating pangangailangan, number 1 sa financial. Hindi po siya nag-atubay magbigay. Kung tayo yung pangangailangan, magbigay mga exclusive. Tugon po natin sa Panginoon. Mga lumagastos natin. Kung wala tayong trabaho, sa Panginoon, meron siyang bibigay sa atin. Hindi po madamot ang Panginoon kung tayo tatawag sa Kanya. Lahat po ng mga kailangan natin, kaya niyang ibigay, provide niya. Wala po tayong hindi magagawa kung ang Panginoon nasa atin. Sabihin niya, posible. Hindi posible. Hindi lang po, tahanin pa rin po. Ang tapos natin, paano ba yan? Magkano ang mga natin posible. Pero po, alam ko po, nabawag siya sa atin na nanalangin para sa mga financial na pangangailangan ng Diyos. Ang building po natin, susuportahan natin kung bibigyan natin ng yung bayad. Kuryente, mga suportahan. Sa atin na, hindi natin bayad. Tulong mo ng Panginoon. Unang-una po, paano mula sa Panginoon, sa tulong natin. Yung ating lakas ang ginagamit natin. Ginagamit ng Panginoon ang ating lakas para masuportahan ang pangangailangan ng church. At yung lakas niya gagawin natin sa trabaho. Baga, ang power ng Lord, wala ang Lord, hindi na tayo. Kaya, tukan ko lang po yun sa amin, sa problem ko, sa impact ko, dahil sa financial team po yun, alam niyo po, dapat ko lang na ang father ko ng hospital, wala kami kapera-pera. Alam niyo po, pagtitiwala na sa Panginoon. Bigay sa Panginoon. Ang sister ko, yung natin, Sister Helen, siya ginamit ng Panginoon buhay namin. Yung karoon, ang karito. Ano yung mga kailangan, sana po ba? Ginamit siya ng Panginoon, bigay sa kalakasan. Wala po siyang kain-kain, sabi niya, tataka ako, wala akong kain-kain. Ano ba? Wala
Tapos sa pag sa financial, yung mga financial problem, magugulat ko lang kami. Pag nilakad niya gano'n, hindi pa siya pinakausap. Alam na yung problema niya. Yung ibang mga kasama niya, na nangihingi ng tulong kasi mula sa barangay, nangihingi ng tulong. Pero po, yung mga kasama sa bayan, maangal. Sabi niya, ganito ang bill ko. 2 milyon. Pero binigay sa akin, 20,000. Tapos yung sa kanya, sinabi niya sa pinakita niya, sabi ko, bakit po? Sa inyo, ano yung bill mo? Bakit sa inyo? 50,000 ang binigay ko. Kaya, galak na galak po kami sa pagtitiwala na sa Panginoon, talagang sabi ko sa kanya. Hindi naman natin magagawa yan kung wala Panginoon. Kaya kailangan, ang tiwala natin sa Panginoon. Kasi mga imposible magagawa ng Panginoon. Hindi natin kaya gawin ng Panginoon. Kung magawa siya, gagawa namin siya ng tao para mag-provide ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi lang po sa financial, humigil sa Panginoon sa ating buhay. Kahit sa mga healing po, laking bagay po. Minsan, napapansin natin tayo, kahit ilang pagod natin, kahit ginagawa natin sa maghapon. Papasin niyo po, yung mga kasama niyo may sakit, kayo wala. Dahil yan po yung ginawa ng Panginoon. Basta nagtitiwala sa kanya, ang karamdaman, hindi po punta sa iyo kung papasok. Ikaw ang magpapagaling. Ikaw ang magpapagaling. Kaya, basta ang tiwala mo na sa Panginoon, wala po siya hindi magagawa. Wala po tayo hindi magagawa. Number 1 po, ang magtiwala sa Panginoon. Wala kang pera. May sakit ka. Lord, pagaling mo. May sakit yun. May sakit yun. Kasama ko sa bahay. Lord, ikuhan mo po siya. Tanggalin mo po yung sakit. Ewan ko lang po kung inagulang ng Panginoon kasi kanina po sabi ni Sister Marichu, siya atin. Sabi niya, masakit ang ulo niya eh. Masakit ang ulo mo. Ano masakit ang ulo ko eh. Pero alam niyo po, nasa cellphone, shoutout sa kanya. In Jesus' name, mawala yung sakit ng ulo niya. Hindi lang siya atin. Pero nakita ko niya na yung mga tiwala sa Panginoon na gagaling. Ang pagalingan, mapapasa niya. Kahit malayo pa, basta may tiwala sa Panginoon, kaya niya kabutin. Hindi po malayo, hindi po maiksi ang kamay ng Panginoon. Kahit nasa lugar pa yan, basta magtiwala po tayo. Importante po ang magtitiwala sa Panginoon. Basta, sa healing po, tayo na naman lang pala tayo. Kaya natin ipagaling. Basta meron tayong tiwala sa sarili ko. Number 1 sa Panginoon. Ikaw, sarili mo gamitin. Pero tiwala, ang pinaka-the-best. At sa pangatlo po, sa protection. Protection po. Marami po tayong nakakasabay sa kalsada, bukas po. Nakita natin ang aksidente.
tumama tayo sa sarili natin. Nagtitiwala tayo. Iniingatan na tayo kung saan tayo. Kumbaga, at yung pag-iingat niya, kung meron mang nangyari hindi maganda sa iyo, hindi malala. Hindi malala. May protection pa rin siya. Dahil titiwala ka. Lord, anak mo ko. Anak mo ko. Comfort mo ko. Ilayo mo ko sa hindi maganda ka na. Titiwala ako sa iyo. Hindi ko kailangan magtiwala sa kanino. Basta kung Panginoon ang pinagkakatiwala ko. Number 1 po ang pagtitiwala. Wala pong mangyayari sa atin kung wala tayong tiwala. Kaya kailangan po the best. Tiwala ka sa Panginoon. Nasa Kanya ang lahat. Ang wala sa atin, nasa Kanya. Anong kulang sa atin, nasa Panginoon. Bibigay yan sa tamang panahon. Huwag lang tayong madali. Kasi kapag madali kasi nakakapahamak na. Antayin mo natin yung tamang oras. Dahil ang Panginoon may perfect time. Hindi po siya bibigay basta-basta kung kakapahamak na. I-alagdag ko lang po sa text ng Isaiah 43:1-3. Isaiah. Sabi po rito, Isaiah, Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matakot. Ililigtas kita, tinatawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin, pagkat ikaw ay daraan sa karagatan. Kasamahan kita, hindi ka madadali ng mga uliranin. Tumahan ka man sa apoy, hindi ka maano, hindi ka mabubuwal ng bibigat na pagsubok. Purihin po ang Panginoon ang salita ng Diyos. May na kung Isaiah, sinabi niya nandiyan ang protection natin. Samahan niya tayo, sabi niya, samahan kita. Sabi niya, ikaw ay akin. Kahit dumaan naman sa karagatan, kasamahan kita. Hindi ka maladali ng mga suliranin. Yung mga may suliranin dyan, bigay na mo natin sa Panginoon. Amen. Ang ano po yung nasa bigay sa atin. Bigay na po natin sa Kanya. Magtiwala po tayo. Mawawala po yan, gagawin po Panginoon natin. Kaya kong solusyonan. Ano naman po yan, financial, sickness, family. Kailangan lang po magpatuloy ang tiwala. Huwag po tayo magdalawang isip na magtiwala sa Panginoon. Dahil makayan tayo kapahamak natin. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon po, i-pray po. Bali, mag-i-pray na po tayo para sa ating napakinggan, para sa laman ng Panginoon.
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyo mga salita, Panginoon. Kung di dahil sa iyo, Panginoon, wala kami alam sa mundo. Kailangan namin magtiwala sa iyo, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, at isipan. Upang ang pagtitiwala namin, Panginoon, ay maging ganap, Panginoon, sa iyo harapan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na gabayan ang bawat isa, Panginoon. Ibigay mo sa safety ang buhay ng mga anak, Panginoon. Ano man ang pangangailangan ng bawat anak, Panginoon, ikaw, Lord, ang magbigay ito sa oras nito, Panginoon. Alam ko na lahat ng aming mga nasa puso namin ay iyong alam, Panginoon. Alam ko wala kang may tatago, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Hindi pa kami kasalita, Panginoon, alam mo na ang aming pangangailangan. Dahil, Lord, ikaw ang Diyos na may gawa ng lahat, Panginoon. Wala kami, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Tunay na, ikaw ang naglikas sa amin. Ikaw ang nagmala, ikaw ang nagtuwid. At yumakap sa amin kahit na kami nagkakasala, Panginoon. Patuloy mo kami ginagabayan at sinasamahan. Kahit sa kapahaman, Panginoon, nandiyan ka sa amin upang kami maligtas at makubur ng Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa salita ngayon, Panginoon. Ang pag-uwi, ito po yung aming araw-araw na may pamuhay, Panginoon. At ang katapatan, Panginoon, ay mailagay sa aming puso. Naway, huwag kaming maligaw, Panginoon. Huwag kaming madaya ang sanlibutan, Panginoon. Kung kami magtatapat sa Panginoon, alam ko, Panginoon, na kami magiging matuwid. Ang landas mo ang aming susundan, Panginoon. Ang pangalan mo, Panginoon, ang aming itatas sa oras ito, Panginoon. Hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Kahit sa kami pumunta, Panginoon, pangalan mo, Jesus, ang ilalagay namin sa aming puso. Ayaw namin, Panginoon, magalit ka sa amin. Gusto namin malugod ka paluran ka. But Lord, pinadalaman namin ang aming puso na iyong pakailangan. Huwag mo kami ilagay sa alanganin. Tunay na napakabuti mo lang. Maasa kami sa iyong magagawa sa aming buhay. Hindi kami magkatagumpay kung wala ka. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Pinupuri ko naman ang pasalamat mo. Ito ang aming dalangin, ang